Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang, sinimula ng ama ko, ako ngayon ang tatapos para sa tunay na pagbabago. Ito ang tiniyak ng Vice President Sara Duterte Carpio sa lahat ng membro ng Makabayan Bloc at diretsahan nitong binantaan na wala siyang sasantuhin sa mga di umano'y recruiter ng mga kabataan para maging kontra laban sa bayan. Sa isang full statement, nanindigan ng Vice Presidente na si Sara Duterte Carpio na walang puwang sa gobyerno ang mga di umano'y anay sa Kongreso na siyang nagsisilbing frontline ng makakaliwang grupo. Napatuloy nitong kontrolin ng ilan sa mga opisyal sa pamahalaan, pati na rin ang mga kabataan na walang kamuwang-muwang na nilalabanan ng bayan. Ayon mismo kay Vice President Sara Duterte Carpio, hindi na siya makakapayag pa na tila palagpasin ng kanyang administrasyon bilang Vice President ang samut-saring isyu at kaso na dapat panagutan ng Makabayan Bloc sa ilang taong nakalipas na tila isa sila sa nagbibigay problema at pangunahing recruiter ng mga kabataan mula mismo sa mga sikat na universidad na kinukumbinsi bawat isang membro ng Makabayan Bloc na sumali sa kanilang grupo at labanan ang gobyerno. Pero bago natin simulan ang balitang ito, Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. please huwag kalimutang i-like ang video at subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, walang paligoy-ligoy na binanata ng Vice President Sara Duterte Carpio ang bawat miyembro ng Makabayan Bloc sa di umano'y hindi nila matigil-tigil na pangre-recruit ng mga kabataan at patuloy na pagiging anay sa bayan. Sa kanyang official Facebook page, nilabas ng Vice President na si Sara Duterte Carpio ang mga listahan ng mga taong dapat hindi pagkatiwalaan ng mamamayan. Partikular na ang mga nakapasok sa gobyerno o party list member na kasapi ng Makabayan Bloc. Hindi na raw siya makakapayag pa na mayroon namang mapahamak na mga kabataan o kahit anumang Pilipinong nilalabanan ng makakaliwang grupo habang siya ang nakaupo sa pwesto. Ayon mismo sa buong pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio, I always have time for Makabayan Bloc. The laugh that I get reading Makabayan Bloc's hypocritical and dramatically rehearsed statements while thinking about how the Filipino people rejected the bid of Makabayan Muna and two other Makabayan Bloc party list groups to once again infiltrate Congress and legitimize their existence while pretending that we do not know about their love affair with the NDFP and CPP is a way to distress from all challenges Department of Education and government need to address without help of Makabayan Bloc, of course. Marami na ang naloko ng Makabayan Bloc. Magaling sila sa propaganda at sanay sila sa pagsisinungaling. Totoo yun mga kaibigan hanggang ngayon mga kaibigan. Napaghahalataan sila mga kaibigan pag ini-interview sila. Yung mga kasinungalingan nila mga kaibigan napaghahalataan. Sa loob ng maraming panahon, walang naglakas loob na ilabas ang katotohanan tungkol sa kanila. Gagawin natin ito ngayon. Ilang batang Pilipino na ang kanilang nahikayat na sumanib sa MPA para sumali sa isang gyera na hindi naman nauunawaan ng mga kabataan. Isang gyera na hindi nila maipapanalo dahil isa itong gyera
laban sa kapwa nila mga Pilipino. Ilang pangarap at magandang kinabukasan na rin ba ng mga kabataan na ba ang hinayaan ng Makabayan Black na masira sa loob ng maraming mga taon? Ilang kabataan na ba ang namatay bilang PA na pagsasabi sa katotohanan tungkol sa relasyon ng Makabayan Black at sa CPA at NTF ay hindi rin taging o terror, taging ito ay pagsasabi lamang ng katotohanan. Opo, may panahon tayo para sa Makabayan Black, panahon para tuluyan ng wakasan ng kanilang panlilinlang sa sambayanan. Sa naging full statement na inihayag ng Vice President na si Sara Duterte Carpio, tiniyak nito na kapag Makabayan Black ang pinag-uusapan ay lagi siyang may oras at ihahayag nito ang kanyang tunay na saloobin patungkol sa militanteng grupo na patuloy na nangungulo sa gobyerno. Ayon pa mismo kay Vice President Sara Duterte Carpio, hindi siya titigil hanggat hindi maubos ang bawat membro ng Makabayan Black na siyang nagsisilbing recruiter ng mga kabataan para sumali at labanan ng pamahalaan. Ayon mismo kay Vice President Sara Duterte, titiyakin niya na nasa 6 na taon niyang panunungkulan bilang Vice Presidente ng Pilipinas ay mananagot ang dapat managot na mga buhay na pinaslang ng nasabing militanteng grupo, partikular na ang mga kabataan na nooy lumaban sa bayan. Nang lumabas nga ang balitang ito, ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Yes po, VP. Tapusin na ang panlilinlang sa mga kabataan ng mga hunyanong Makabayan. Black na yan. Marami kaming magulang ang nagdadalamhati at nag-aalala sa pagkawala ng aming mga anak. Tama yan, VP. Walang naglalakas ng loob para labanan ang pag-legitimize sa mga true congressional position. Pero ang sambayanan ginagamit nila para panggulo sa gobyerno. Pilit nagsusumikap wakasan ang kahirapan at ayusin ang kinabukasan. Panahon na para wakasan ang mga yan. Thank you, VP Sara. Huwag hayaang lipunin tayo ng kapwa natin Pilipino sa ilalim ng mga CPA at NTF. Dapat magkakaugnay ang bawat Pilipino sa pagtatanggol ng lipunan at ng bansa laban sa bansang magtatangkang sakupin tayo. Hindi ang kapwa natin mismo na tayo ang mag-aaway-away dito sa sarili nating sinilangan. at yun na nga mga kababayan, ano na ang mas At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.